Ayan. Share ko lang yung feelings ko about sa nangyari kay Tatay Digong. Actually, from anti-Duterte me noon, kasi ang binoto ko noon is Binay. Ayoko sa mga Duterte kasi palamura, kaya hindi ko sila binoto. Pero, ito yung naranasan ko sa panahon ni Tatay Digong. Ayan, Tatay Digong na rin tawag ko sa kanya. Anyways, ayan. Way back 2016 nang bumoto ako, syempre, nakarang administrasyon pa sila, Noy. I'm commuter. Laking squatter. Ayan, laking squatter, commuter. Araw-araw nakikita yung buhay-buhay ng Pilipino sa mga nagko-commute tulad ko. MRT, everyday ako nasakay nung papuntang Quezon City. Minsan nag-LRT rin ako. Ayan. Ang MRT noon, mainit. Hindi umaandar ang escalator. Lagi kami nagtitiis sa hagdanan. Pero nang nanalo si Pangulong Duterte noon, after 3 months pa lang, ayan na, gumanda, pati istasyon, after 3 months, umaandar ang mga escalator na. Gumanda pa istasyon ng LRT na pinturahan pa. Based on my experience lang naman. Ayan. And then, hanggang sa sinipagan ko, nagkaroon ako ng sa pagla-live selling, nagkaroon ng sariling shop. Ayan, nagkaroon ng sariling shop. Actually ngayon, sa totoo lang, anti-Duterte ako noon, pero bago matapos ang termino ni Tatay Digong, ang naramdaman ko, ang sarap pala maging Pilipino. Ang sarap maging Pilipino, safe ka. Sa lahat ng, kahit naglalakad ka, pauwi. Naglalakad ka, pauwi. Napaka-safe. Napaka-safe, as in napaka-safe. Ngayon, nang nakaraang administrasyong Duterte. Ngayon, ewan ko ba't ako naluluha nang kinuha siya. Ewan ko, nang kinuha siya ng kahapon, di ba? Siguro, dala na rin siguro ng galit ko sa mga hold-upper, sa mga magnanakaw. Alam nyo kasi, last June 16, 2024, na-hold up po ako sa Manila after ko magpagawa ng teeth ko sa dentist ko. Inakbayan ako, tinutukan ako, hindi ko alam kung anong tinutok sa akin. Sabi hindi niya kailangan yung gamit or something yan, basta ibigay ko lang yung pera ko. So yung 16,000 na pera ko sa wallet, binigay ko, tapos pina-open, kinuha niya yung cellphone ko. Sabi ko, alam mo yun, na may mental block na ako sa nginig. Open ko daw yung Gcash ko. Nang inopen ko, ayan, nakuha niya yung 4,200. So, 20,200 na nakuha niya sa akin lahat. Sabi ko, mababawi ko naman to sa pagla-live selling ko, sa pagbi-business ko. Alam niyo yung feeling na si Tatay Digong gumawa ng kabutihan, gumawa ng mga kung anumang project, sa bandang huli, ang sama-sama ng tingin sa kanya. Ang sama-sama. Alam mo yung kahapon, nabigla siyang kinuha, nabigla siyang nabigla siyang kinuha. Ang sakit. Hindi ko alam kung bakit ang sakit. Kasi ng panahon ng Duterte, ramdam ko ang sarap maging Pilipino, as in, ang sarap maging Pilipino. Pero na kinuha siya kahapon, ang sakit. Kasi, alam mo, makikita mo sa social media, hustisya para sa mga pinatay ng EJK, mga pinatay na adik. Kami, hustisya namin na hold up. Hustisya ng pinatay. Hustisya ng ni-rape. Minimisahan pa ng mga pari, nakita ko sa social media, yung mga pinatay ng mga pinatay na adik. Kami, asan hustisya namin? Kami, tulungan ninyo kami mga Pilipino na nagko-commute araw-araw. Nagko-commute, makikita nyo, tanging Pilipino lang na nasa laylay na makakita ng buhay araw-araw. Nakakagalit kasi. Puro lang Duterte, hindi na matapos yung galit sa Duterte. Everyday Duterte nakikita ko. Ang sakit-sakit na. Alam mo yung ramdam mo yung bilang Pilipino.
Kayo lumagay sa katayuan ng mga mahihirap na nasa laylayan. Hindi namin hinihiling yung 20 pesos na bigas kasi may pambili kami. Yung panahon ni Duterte, yung kinakain namin masarap na bigas sa tigpo 47 pesos na Coco Pandan. Ngayon magkano na? 59, 60 kilo. Ang amin lang makakain ng masarap yung mga Pilipinong hindi makabili ng mamahaling bigas, makakain ng masarap na kanin. Kahit walang ulam, kayang-kaya nilang kainin. Kayang-kaya nilang lasa ng kanin. Sana yun naman ang maisip ninyo. Saka ginagawa nyo, ginawang kabutihan ni Tatay Digong. Ayan, from anti-Duterte, pero tingnan nyo ako ngayon, ba't ako umiiyak? Ang sakit-sakit ang ginawa ninyo. Ang sarap maging Pilipino nang siya ang presidente noon. Ligtas kami, safe kami, yun pa lang, yun na lang ang mahalaga sa amin ngayon. Hindi na sa amin mahalaga yung matataas na bilhin. Ang mahalaga sa amin maging safe kami.